Headlight naman po tayo. Yung nasa baba may bilog po, yan po yung switch ng ating headlight. Yan ang tinatawag na front low beam. So, kapag binuksan nyo po yung headlight na yan, nakatutok po yan sa kalsada. Nakatutok po yan sa ibaba. Hindi po yan nakatutok sa mga nagmamaneho. Kapag nag-switch on naman po kayo ng high beam, kapag binaba nyo po yung left lever po ng switch ninyo, iilaw po yung indicator na kulay blue. Ibig sabihin, naka-high beam po kayo. Katulad po yan, nasa video na yan. Yung nasa taas yan, ang giging itsura kapag kaharap mo yung naka-high beam. Nakakasilaw po yan. Yan po. Yung nasa taas, low beam. Sa baba, high beam. Makikita nyo naman po yung diferensya. Yung low beam po, smooth na smooth lang ang tama niyan ng ilaw sa kalsada. Yung high beam po, medyo malakas po yung tama sa bandang gitna. So, kung kaharap po kayo niyan, sigurado po ako silaw na silaw po kayo niyan. Ito naman po ang itsura ng naka-high beam sa city driving. I-switch on ko po. Ayan, may nagbago ba? May napansin po ba kayo nagbago sa paligid? Di ba wala? So, kapag naka-high beam po kayo, walang nagbago sa paligid, ang mangyayari po niyan, masisilaw lang po ninyo yung sinusundan nyo, pati na yung mga nasa harapan ninyo. Ito naman po ngayon ang tinatamaan ng ilaw ninyo kapag kayo po ay naka-high beam or nakatasang ilaw. Ayan, yung may nasa harapan po ninyo, sigurado po ako sa full po yung rear view niyan. Silaw na po yan, and then yung nag-aantay rin po sa katapat ninyo, nasilaw na rin po yan sa high beam po ninyo. Paano naman po ang ginagamit ng tama ang ating mga headlight? Ang paggamit po ng tama nito, lalo na depende po ito sa lugar na pupuntahan nyo. Sample, city driving. City driving po, okay na po yung standard lang po. Naka-low beam lang po yung headlight po ninyo. Kasi maliwanag naman po sa city driving kasi gawa ng mga ibang sasakyan, may ilaw din, street lights, and then sa mga building. So, maliwanag po talaga yan. So, headlight, sapat na po dyan. Hindi nyo na po kailangan gamitin yung fog lamp po ninyo, gamitin nyo po yung high beam po ninyo. Hindi na po kailangan ganon. Headlight lang, sapat na po yan. Tsaka importante, yung magmamaneho, malinaw po yung paningin. Kung malabo yung paningin nyo, gusto nyo kasi nakikita nyo yung kalsada, kaya kayo naka-high beam, ay hindi, medyo malabo yung paningin ko. Hindi po ganon. Hindi po kailangan na ang mga motorista na kakasabay nyo or nakakasalubong nyo ng mga ibang driver ang mag-a-adjust para sa labo ng mata ninyo, hindi nyo makita yung kanyang dinadaanan. Magpagawa po tayo ng salamin na pangmaneho, katulad po nitong gamit ko, para po mas malinaw pa po ang nakikita natin, hindi natin kailangan mag high beam. Kasi pag lagi po tayo naka-high beam, lagi rin po kayo nakakasilaw ng mga kasasalubong. Yung nakasalubong ninyo, nasisilaw. Yung sinusundan nyo, nasisilaw. Hindi na nila makita yung rear view, hindi na nila makita yung side mirror. Gawa nung lagi kayo naka-high beam. Sa syudad po, maliwanag po ang syudad. Ang high beam po, ginagamit lamang po yan pag kayo ay biyaheng probinsya. Sa probinsya po kasi, kakaunti yung sasakyan, kakaunti yung ilaw. Doon may magagamit mo ng tama ang high beam. So, ang paggamit po ng high beam naman, dapat 150 meters, makita mo na yung kasalubong mo, dapat nakapagbaba ka na ng ilaw mo, naibaba mo na yung headlight mo. Bilang respeto naman po doon sa nakakasalubong po ninyo, nasa sakyan para hindi naman po siya masilaw. And then, kapag may sinusundan naman po kayo, 100 meters po, bago yung, pag nakita nyo na yung sinusundan po ninyo, ibaba nyo na rin po ang inyong headlight. Wag nyong hayaan naka-high beam parate para hindi naman po sila masisilaw kasi yung pagsilaw po at maraming nasisilaw, yan po ay nagkukos din po yan ng aksidente. So, hindi po na kailangan laging nakabukas, naka-high beam, nakabukas yung fog lamp. Hindi po ganon. Headlight, okay na po yan. Ang importante lang po kasi, kaya may headlight, makita mo yung dinadaanan mo at visible ka doon sa nakakasalubong mo. So, ang headlight po na kulay na ginagamit ngayon, yung puti, and then yung isa, yung standard, yung yellowish. Merong gumagamit po ngayon ng mga headlight na yung parang kakulay ng fog lamp. Masakit po sa mata yan. Huwag na po nating gawin yan. Masaya po maganda po maglagay ng magpalit ng mga ilaw, ng malakas na ilaw.
Pero wag naman po yung masasakit sa mata tapos naka-high beam pa po kayo tapos yung ganun yung kulay ng ilaw nyo. Wag po ganun. Magkukos po kasi tayo ng aksidente. Wag po yung sarili lang po iniisip natin, gusto natin tayo lang ang makakita ng dinadaanan natin. Hindi naman po pwedeng ganun. Kailangan din pong makita ng ibang mga motorista yung dinadaanan nila para hindi rin naman po sila maaksidente. Ito pa po ang isa. Kung hindi po ganun kalinaw ang mata ninyo, wag na wag po kayo magpapalagay ng super dark na tint, super black na tinted. Kasi po, kapag sumasapit ang gabi, mahihirapan po kayong magmaneho dyan. Madilim po yan. Lalo na pag umulan ng malakas, wala na kayong makikita. Kaya nga yung iba nagpapalagay na super blank, super dilim na tint, tapos laging naka-high beam. Which is, dumidepende na lang siya dun sa ilaw niya. Nagpapalagay ng maraming ilaw. Kasi nga, hindi niya na makita yung kanyang dinadaanan kasi super dilim ng tint niya. Hanggat maaari po, yung windshield po natin, dapat malinaw po parati ang paningin natin dyan. Wag kayong maglalagay ng alam nyong mandidilim yung paningin nyo, mahirapan kayong magmaneho. Especially kapag naulan. So, hanggat maaari, visor lang dapat ang merong tint para clear yung yung gitna po ng windshield po natin. At nakikita natin ng maayos yung dinadaanan natin. Hindi na natin kailangan silawin or magsilawan pa tayo ng headlight para lang makita yung dinadaanan natin. Wag po ganon. Sa city driving, okay na ang low beam. Sanayin po natin ang paggamit ng low beam sa city driving para iwas aksidente, iwas silaw. Ako po, never akong gumagamit ng high beam sa city driving kasi ayoko rin naman makasilaw. Tsaka hindi naman kailangan, maliwanag, nakikita ko naman yung dinadaanan ko. Gumagamit ako niyan pag bumabiyahe akong probinsya. Ayan, medyo madilim. Nagagamit ko, na-enjoy ko yung paggamit ng high beam. Pero sa city driving po, halos pagka tinaas nyo po yung ilaw nyo, pansinin nyo, walang nagbabago sa paningin ninyo. Ang resulta po niyan, nakakasilaw lang kayo. So, hindi po magandang gawain yun. Kung professional driver po tayo, magmaneho po tayo ng bilang isang professional. Okay? Ganito naman po ang karamihan na gumagamit ng pagsenyas ay ang itinataas ang headlight or high beam ang ginagamit nila. Ang paghila sa lever, ng left side lever, mag-on po kasi yung high beam po niyan Ganyan po ang pagsenyas ng ibang mga motorista po natin, ibang driver. Which is, hindi po yan ginagamit lalo sa gabi. Kasi ang tendency po niyan, naninilaw lang po kayo ng mga nakakasalubong or sinusundan. Yan po ay distraction para sa mga ibang nagmamaneho. So talagang mali po yan, hindi po yan ginagamit. Pwede yan sa araw gamitin, pero pagdating ng gabi, hindi po yan ginagamit. Ngayon naman po, ituturo ko naman po sa inyo ang sikreto at tama kung paano gamitin ang headlight natin sa pagsenyas. Kung kayo ay gustong tumawid or gusto nyong lumiko, gusto nyong sumenyas sa sinusundan nyo, gusto nyong sumenyas dun sa kasalubong ninyo. So, ituturo ko po sa inyo ang tamang paggamit nun. Ganito po, ganyan. Yung nakabilog po sa baba na kulay pula, yan po ang gagawin nyo sa pagsenyas gamit ang headlight. Switch on and switch off. Switch on, switch off. Sigurado po ako, safe na safe po yan. Wala pong masisilaw dyan. Hindi po masisilaw yung sinusundan ninyo. Hindi po masisilaw ang nakakasalubong po ninyo. So, kapag kayo yung sisenyas, gusto nyong tumawid sa kabilang linya or sa intersection, safe na safe po gamitin yan. I-switch off and on nyo lang po ang headlight switch nyo at makakapagsenyas na po kayo ng safe 100%. Walang masisilaw, walang magagalit sa inyo. Napakagandang kaugalian po yan. Usapang brake light naman po tayo. Isa sa pinakamahalagang ilaw po sa likod ng sasakyan. Brake light po, lagi nyo pong isi-check yan kung gumagana. Napaka-importante po yan kasi dyan dumidepende yung mga sasakyan na nakasunod po sa inyo. Kapag yan ay hindi gumana,
hindi alam nung sinusundan ninyo kung na kayo ay magpepreno, dyan po magkakaroon ng aksidente. So hanggat maaari, dapat gumagana yan. Pag tinapakan mo, 3 times na mas maliwanag yan. Dapat para kitang-kita kahit sa malapit or sa malayo na kayo ay nakapreno na. Usapang brake light naman po tayo. Napakahalaga po ng brake light po natin. So lagi po natin tatandaan, lagi natin i-double check na ang brake light po natin ay gumagana. Kapag ito po ay palyado, hindi umiilaw, malaki pong tsansa na tayo po ay maaaksidente. Gawa nung hindi malalaman ng nakasunod sa atin na tayo na pala ay magpipreno. So, tandaan po natin ang brake po natin, ang kulay po ng brake natin ay pula. Red, it means stop. Tama. Hindi po yan pinapalitan ng ibang kulay tulad ng clear, dilaw, blue, or ano pa mang kulay. Ang preno po ay pula lamang ang kulay. Okay? Hindi rin po dapat nagbi-blink ang brake light po ninyo. Kasi merong ibang sasakyan na may nakita ako, nagbi-blink po siya. Tandaan nyo, ang ambulansya, hindi po nagbi-blink ang ilaw nun. May sariling brake light po yun. Kapag tumapak yun sa preno, red pa rin ang lumalabas yun. Hindi po nagbi-blink yun. May sariling blinker po ang mga ambulansya. Kaya wag na po natin gawing blinker yung brake light natin kung ayaw po natin na maaksidente po tayo. Kung ano yung standard lang na kulay ng brake light, doon lang po tayo. Wag na po natin palitan, wag na natin pagtripan. Kasi isa po yan sa pinaka-importanting ilaw sa likod ng sasakyan po natin, ang brake light. So, dapat kulay pula lang siya at kailangan ang brake light ay parating gumagana, umiilaw. Reverse light naman po tayo. Kapag nagkambyo po kayo sa reverse, kapag automatic, and then sa manual, ganun din po kapag nag-reverse po tayo, automatic po, iilaw po yung dalawang ilaw natin na puti sa likod. Bakit yung puti? Para maliwanag po natin nakikita yung likod habang po tayo ay umaatras. Yun guys, dito nagtatapos ang aking video tutorial tungkol sa paggamit ng tama ng ilaw ng mga sasakyan. So, sana nakapagbigay ako sa inyo ng mga tips regarding sa safety driving, safety sa paggamit ng mga ilaw. Nakakatulong po kasi yan sa pagmamaneho natin para tayo hindi maaksidente at hindi rin po tayo maka-aksidente. So, sa lahat po ng sumuporta sa mga video ko, nag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. And then, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede po kayong mag-subscribe para po kapag naglabas ako ng bago kong video regarding sa mga defensive driving na nalalaman ko, na ituturo ko po sa inyo, ay makasunod po kayo sa mga video na aking i-upload. So maraming pong salamat sa inyong lahat. Drive safe po. Ingat.